sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oktubre 6, 1953, unang sumahimpapawid dito sa DZRH. Naggamit na ng di mabilang na gawad karangalan. At ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. Ang kasaysayan sa mga liham kay Tia Deli. Itong inyong Tia Deli. Oras Tia Deli, ganap na alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Petro Corpuz, ako naman po si Josa Cruzat. At narito ang headlines ng ating mabalita ngayong Chinese New Year. 29 ng buwan ng Enero. Sa ating mga headlines sa trahedya sa Chinese New Year. 2 ang namatay sa nangyaring sunog sa Chinatown sa Binondo, Manila. Mga tao sa Chinatown sa Binondo, Maynila, maagang dinagsa para sa Chinese New Year. Ilang kilalang personalidad na mataan. Rekomendasyon ng NBI sa reklamong death threats laban kay Vice President Sara Duterte. Isusumite na bukas sa Department of Justice. Bill para taasan ng 200 pesos ang arawang sahod ng karaniwang manggagawa isusulong sa Kongreso. Panukala para ipagpaliban eleksyon sa BARM, Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sinertipikahan bilang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard ipinadala sa West Philippine Sea para pigilan ang Chinese vessels na pumasok sa Zambales. Pag-aresto naman sa isang hinihinalang Chinese spy sa bansa. Inaasang masusundan pa, meron pang aarestuhin ayon naman sa National Security Council. Department of Agriculture tiniyak na walang shortage sa supply ng sibuyas sa bansa. At politika sa Leyte umiinit dahil sa showdown ni na Congressman Richard Gomez at dating Justice at ngayon ay Congressman Ching Veloso ng Leyte. Meron mga patayan dyan. Chill-chill lang kayo ha, makalma lamang po ha, ayan, serbisyo lang. At ngayon sa detalye natin mga balita, sinalubong ng trahedya ang pagdiriwang ng Chinese New Year sa Binondo, Chinatown, Manila. Dahil 2 kasambahay ang namatay sa nangyaring sunog sa isang condominium building sa Ongpin Street sa Binondo, Maynila kaninang madaling araw. Ito ang kinumpirma ni Fire Senior Inspector Cesar Mabante ng Manila Bureau of Fire. Ayon kay Fire Inspector Mabante, nakita ang katawan ng 2 kasambahay sa isang kwarto sa 35th floor ng Angkor Sky Suites o condominium. Sa kanilang investigasyon, posibleng
Na-suffocate ang dalawang kasambahay dahil para hindi na sila makalabas ng buhay. Kahit pa merong fire exit, sprinkler at may dalawang pintuan ang nasabing kwarto. Umabot lamang sa unang alarma ang sunog na nagsimula sa mismong kwarto ng mga kasambahay. Kaninang alas 3:30 ng madaling araw at kaagad ding naapula makalipas ang isang oras. Samantala, dumagsa naman ang mga nakisaya sa Golden Parade sa Maynila ngayong Chinese New Year. Umarangkada ang parada kaninang alas 2 ng hapon na nagsimula sa Escolta Street at kasunod ay binaybay ang Plaza Santa Cruz, Dasmariñas Street, Quintin Paredes, Ongpin, Alonzo, Soler Street at Reina Regente Street. Tampok sa parada ang mga Dragon at Lion Dance, mga float at iba pang pagtatanghal na nagpapakita ng Chinese-Filipino culture. Nakisaya sa okasyon ang ilang mga kilalang personalidad kagaya ni na dating DILG Secretary Benhur Abalos, dating Manila Mayor Isko Moreno at Senatorial Aspirant Philip Salvador. Kanya-kanyang hagis naman ng angpaw at damit sina Manila Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Yul Servo, gayon din ang iba't ibang organisasyon sakay ng mga float. Habang nagkalat din ang napakaraming mga vendor na nagbebenta ng mga pampaswerte at iba't ibang mga prutas at pagkain. Samantala, mahigit 500,000 na katao ang nagtipon sa Jones Bridge sa Binondo para salubungin ang Chinese New Year nitong hating gabi ng Miyerkules, kung saan nagkaroon ng 25 minutes fireworks display at drone show. Magkano kayang laman ng ihagis na ampaw? Ayan. Sana 20-20. Ang laman yata tikoy eh. Nagkasya. One slice ng tikoy. Aha, ayan. Sige, pagpalain kayo ni Buddha. Samantala, nakisa naman ng Pangulong Bongbong Marcos sa selebrasyon ng Chinese New Year ng Filipino-Chinese community sa buong bansa. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulong Marcos na sumasagisag sa pag-asa, pagbabago at pagpupursige ang Chinese New Year. Magsilbi nawang inspirasyon ang pagsalubong sa okasyon sa pag-abot ng mithiin ng bawat isa, hindi lamang para sa sarili kundi para sa lahat. Hangad ng Pangulo na ang Year of the Snake ay magsilbing gabay ng publiko sa karunungan at pagpapalakas tungo sa buhay na puno ng biyaya. Babata si VP Sara nandyan. Ayan. Abang-abata na si Chinese Vice President Sara. Yes, kasunod na lakay. Ito na. Pero bago yan ngayong Chinese New Year. Ayan. Sana mawala na yung snake pit sa Malacanang. Sana. Samantala, nanawagan nga ng bayanihan si Vice President Sara Duterte ngayong ipinagdiriwang ang Chinese New Year. Sa isang video message, hiniling ng pangalawang Pangulo sa okasyong ito na nawa ay yakapin ng bawat isa ang diwa ng pagkakaisa, malasakit at bayanihan. Inilarawan din ni VP Sara ang Chinese New Year bilang pagdiriwang na nagbibigay dangal sa mayaman na kultura at malakas na ugnayan. Saad pa ni VP Sara, harapin ng bawat isa ng may pagsisikap at katatagan ng anumang pagsubok na mararanasan ngayong taon. Pakinggan po natin ang mensahe ni VP Sara Duterte. We join all communities in celebrating the efforts that brought good fortune and growth in our shared pursuit of a resilient and prosperous future. As we look forward to a new year, let us nurture the spirit of compassion and bayanihan in rediscovering the rich and dynamic heritage that have long defined mutual ties of friendship and cooperation. Uy, naka-green si VP Sara, ha? Ayan, swerte daw. Lucky color. Magkakaroon na ng maraming pira. Ayan. Dollar, dolyar. Dollar, green box, green money. Kaya lang kulang yata yung mensahe, Madam Vice President.
Ano dapat sabihin? Walang qua-ID. Qua-ID. Samantala, isusumita na bukas ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang kanilang rekomendasyon kaugnay sa resulta ng kanilang investigasyon sa death threat ni Vice President Sara Duterte Carpio kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at maging kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa panayam ng Damdaming Bayan kay NBI Director Jimmy Santiago, sinabi nito na natapos na kagabi ang kanilang investigasyon pero tumanggi mo na itong sabihin kung sa kanilang rekomendasyon ba ay kakasuhan o hindi ang Vice Presidente Sara. Sabi ni Director Santiago, depende na sa Department of Justice Prosecutor's Office ang desisyon kung ano ang kanilang magiging hatol o desisyon kung sasampan ng kaso o hindi ang Vice Presidente. Narito si Director Jimmy Santiago. First hour in the morning bukas ay isasabit na po namin sa DOJ. Bahala ang DOJ mag-wait ng aming mga sinasabi doon kung magpapile ba ng kaso o hindi. Basta't kami yung recommendation po namin ay isasubmit namin sa kanila. Samantala, bagamat hindi naman diretsang sinagot ng direktor ng NBI nang tanong kung mabibigat ba ang ebidensya laban kay Vice President Sara, ang sinabi lamang ng NBI Director ay umabot sa 18 pages ang isusumin nilang rekomendasyon at meron pang 50 annexes. Naritong muli si NBI Director Santiago. Ang sabi ko nga po sa inyo, ang report namin ay 18 pages at ang annexes namin siguro mga 50 po. Sa iba pa nating mga balita, ipupursige sa Kongreso ang panukalang batas na nagtatakda ng 200 pisong dagdag sa minimum na sahod ng mga manggagawa. Ito ang tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez matapos ang kanilang pulong sa mga labor group. Ayon kay Romualdez, batay sa ongoing na public consultation, kumbinsido ang mga mambabatas na taasan ng 200 piso ang daily minimum wage upang makaagapay ang mga manggagawa sa mabilis na inflation. Sinabi ng Speaker na may kakayahan ang Kamara na gawin ang hakbang tulad ng pagtibayin ang Wage Rationalization Act of 1989. Kasalukuyang nakatenga sa House Committee level ang panukalang taasan ng 150 pesos ang daily minimum wage. Nauna nang inaprubahan sa Senado ang 100 peso legislated daily minimum wage hike para sa private sector noong Marso ng nakalipas na taon. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na sinertipikahan ni Pangulong Marcos bilang urgent ang panukalang batas na ipagpaliban ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang kumpirmasyon ay mula kay Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez. Ito ay batay sa naunang pahayag ni Senate President Chis Escudero. Pero hindi pa malinaw kung ang certified bill ng Malacanang ay alinsunod sa bersyon ng Senado o kaya Kamara de Representantes na magkaiba ang kanilang panukala. Batay sa Senate version, hinihiling na ipagpaliban ang eleksyon sa August 11, 2025. Salip na sa May 11 ang eleksyon sa nasabing rehiyon. Samantala, inaproba na sa ikatlo at huling pagbasa ang nasabing bill. Ang version sa Kamara na may layuning ipagpaliban naman ang eleksyon sa May 2026. Sabi ni Escudero na target ng Senado na aprubahan sa third and final reading sa susunod na linggo ang Senate version ng bill na nagpo-postpone din sa nasabing eleksyon sa BARM. Kasado na ang pagpapaliban ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ay matapos maaprubahan sa ikalawang pagbasa ng Senado ang Senate Bill 2942. Ayon kay Senator JV, na batay sa bersyon ng Senado, ang susunod na BARM election ay sa October 13, 2025 at ang susunod na eleksyon ay sa 2028 na at kada 3 taon pagkatapos nito. Naunang kinumpirma ni Senate President Francis Chis
Escudero na sinertipikahang urgent ng Malacanang ang panukala at kailangang madaliin na ito dahil sa ikalawang linggo ng Pebrero ay mag-a-adjourn na ang sesyon ng Kongreso dahil magsisimula na ang campaign period para sa 2025 national at local elections. Pakinggan po natin ang Senador. The first regular election for the Bangsamoro government under this organic law shall be held on 13 October 2025. The next election shall be held on the second Monday of October 2028 and every 3 years thereafter. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard ipinadala na sa West Philippine Sea para pigilin ang mga Chinese vessels na papasok sa exclusive economic zone sa bahagi ng Zambales. Alam bakit yung pinakamalaki na, ha? Kumbaga alas natin yan, dapat yung maliliit lang, parang phone lang yan, kumbaga sa chess. Samantala, abay pag-aresto ng isang hinihinalang Chinese spy. Aba, baka masundan pa. Ayan, meron pang maaaring mahuling Chinese spy ayon sa National Security Council. Naku, mukhang marami ha? At Department of Agriculture nangako naman at tiniyak na wala daw mangyayaring shortage sa supply ng sibuyas sa bansa. Bakit? May nag-order naman ng sibuyas, baka bawang ha? Ayan. Sili, ayan, baka bigas, naku, wag naman. At politika naman sa lalawigan ng Leyte, naku, umiinit. Dahil sa bangayan sa politika ni na Congressman Richard Gomez at Congressman dating Justice Ching Veloso. Naku, may mga patayan ng kanilang mga supporters dyan. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Doktora Isa Suntay, alas 4:26. Break Time. Oras, Miss Josa Cruzat, 4:32 na po ng hapon. At bago ang detalye pa na ating mga balita, abay bati mo natin ang happy birthday si Dr. Ferdinand Bongbong Pagdilaw Jr. ng Cagayan de Oro City. Aba, Doc Ferdy, ha? Ala ba tayo dyan? Samantala, binabati natin si ating Daisy Estanislao Melegrito. Ba, advance happy birthday, ha? At happy birthday din kay ating Melay Saluta, kay Junjun Abadilla at kay Kuyang Manny Gakutan at Berulsipul Gilbert Gibo Bautista. Happy birthday din kay Nilmar Castillo at Roxanne Gutchwico ng Cebu Pacific. At happy birthday din kay Kuyang Engineer Medel Chua ng Department of Public Works and Highways. Sa detalye pa rin natin ang balita, pinalitan na ng Philippine Coast Guard ang BRP Cabra ng pinamalaking barko ng Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa para bantayan ang mabarko ng China sa West Philippine Sea na papasok sa ating exclusive economic zone. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kinakailangang dalhin ang BRP Cabra ang bangkay ng isang mangingisda na namatay sa may Silangguin Island, Zambales. Sinabi pa niya na 4 na barko ng Chinese Coast Guard ang na-monitor nila na papalapit sa probinsya ng Zambales. Ito ay ang Chinese Coast Guard na may number 3304 na hanggang 82 to 88 nautical miles na ang layo sa Zambales. At yung monster ship na sinasabing nasa layong 99 nautical miles mula sa paligid ng Baho de Masinloc. At meron pang 2 barko na namataan din sa layong 133 nautical miles mula pa rin sa paligid ng Baho de Masinloc, Zambales.
Talagang inaasar tayo. Samantala, inaasahang masusundan pa sa mga susunod na araw ang nangyaring pag-aresto sa isang hinihinalang espiya ng China sa Pilipinas. Ito ang tiniyak ng National Security Council matapos igiit na may matibay na kaso ang gobyerno laban kay Deng Yuanqing. Ang naturang Chinese national kasama ang 2 Pinoy ay nadakip dahil sa kahinahinalang pagmamanman sa mga critical na lugar tulad ng kampo ng militar at pulis gamit ang mga gamit sa paniniktik. Sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na batid ng gobyerno kung gaano kaseryoso ang naturang krimen kung kaya't pinalakas na ang counterintelligence operations ng bansa. Dahil sa pagkakaaresto kay Deng, tiniyak ni Malaya na masusundan pa ang pag-aresto laban sa iba pang individual na may ibang misyon sa Pilipinas. Samantala, 2 dayuhang turista na nagpakilalang Taiwanese national ang inaresto sa Palawan dahil sa kahinahinalang pagkuha ng cellphone video sa isang barko ng Philippine Coast Guard. Oo, sa Palawan naman ha. Ayan. Taiwanese naman to, Taiwanese. Taiwanese. Ayan. Ang babae, lalaki ha. Ayan. Walang sinabi lakay. Ha? Yung Chinese spy na nagpanggap na Chinese journalist na isang TV station. Babae yan, babae. Babae yan. Ano kaya ang nangyari? May patikoy yan dito lakay kanina. Patikoy. Iba naman yung sinasabi, hindi taga rito yun. Ay! Iba ba ito lakay? Baka sabihin ni palibhasa favorite ng Chinese embassy, baka sabihin ni spy na siya, ha? Ay, hindi po yun. Ayan, biro-biro lang. Ayan, yun ay nawala na rito, ha? Nung mabisto ng mga opisyal ng army ng AFP biglang nawala yung Chinese journalist na TV journalist sa isang Chinese TV station. Samantala, hatawin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Senado at speaking of spies at speaking of national security, abay may panukala si Senator Migs Zubiri. Dapat daw yung mga strategic infrastructure na konektado sa ating seguridad dapat ay 100% Filipino-owned. O nga naman ha? Alamin natin ang report mula kay RH number 28. Ayan, yung mga vital installations dapat ano yan ha? Dapat Filipino-owned. Ayan, kuryente, tubig, transportasyon, ano pa ba ha? RH number 28, Raymond Adpaz, please come in. Raymond. Mayor, nararapat lamang na lahat ng mga tinatawag na strategic infrastructure gaya ng supply ng kuryente na may kinalaman sa ating national security ay pagmamay-ari ng 100% ng mga Pilipino. Ito ang paniniwala ni Senador Juan Miguel Migsubiri kasod ng pangakong magharain ito ng panukalang batas para dito. Mahalagang papel umano ang gagampanan dito ng Maharlika Investment Corporation o MIC. Kasunod ito ng ginawang investment ng Maharlika Investment Corporation sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ayon kay Subiri, hindi lang ito para kumita kundi para na din sa ating depensa at seguridad. Pabor ang senador sa ginawang investment ng Maharlika Investment Corporation dahil tiyak nakikita ito lalo na ang NGCP ay wala namang kakumpetensya. Monopolyo nito ang electricity distribution sa buong bansa. Sa dulo ng lahat ay mas pabor sa bansa na muling mapa sa kamay ng gobyerno ang NGCP. Ito si RH20. So anong gagawin Raymond? Bibilihin ba yung yung majority shares o stocks ng NGCP ng Maharlika? Ang pakiwari mayor ng mga senador ay parang paunang hakbang pa lang. Yung ginawa ng Maharlika Investment Corporation na pumasok through yung synergy. Yung 20% na binili nila at pwedeng sabi nga nila ay pwedeng paunang hakbang pa lang tungo doon sa kagustuhan na mapasakamay yung mayorya ng control dyan sa National Grid Corporation of the Philippines kapag dating ng panahon, Mayor, dahil ang problema dito ang tinitigan ng iba ay kahit daw minority yung mga Chinese, sila yung nasusunod at
meron pa silang kumbaga parang presidente na parang may veto power. Itong mga ito kaya sila yung nagmamando ng dyan sa National Grid Corporation of the Philippines. Ayan, at saka dapat yung mga technicians, yung mga may hawak ng mga sensitive offices o kuryente, dapat ay mga Pinoy, mga engineers. Yun. Doon sa mga na-hearing na, di ba, may mga hearing tayong na monitor ditong huli. Di ba, isa sa mga reklamo dyan, hindi nga sila pinapapasok dyan, Mayor. Talaga? Walang government agency na inaalaw nila. Doon pa lang, magdududa ka na. Oo, dati. Ewan ko ngayon kung, kasi doon sa yung mga hearing na isinagawa ng Senado, tungkol nga dyan sa issue ng NGCP, ay isa sa reklamo yan na kumbaga yung mga government regulators hindi daw nila nakikita personally yung operation ng NGCP dahil limited access lang ang ibinibigay sa kanila. Ayan yung mga dapat maitama. Ayan, para sa ating national security. Ayun, at lalong-lalo na, Mayor, at yun na nga, at hindi maiwasang pag-usapan, umiinit yung issue dyan sa West Philippine Sea. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Sa oras, Kuyang Captain Boots Soriano at Kuyang Alex Flores, alas 4:41. Report pa. May isa pa tayong report. Dating unang ginang Imelda Marcos pararangalan sa Chinese New Year. Anong parangal yan? Paulan ng ba siya ng tikoy? Ang report hatid sa atin ni RH27, Noche Kakas. Sasabitan ba ng ampaw ang dating First Lady Imelda Marcos? Noche Kakas. Diyos at Lakay, 8 personalidad ang paparangalan na ngayon ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. Ngayong Chinese New Year dito sa lungsod ng Pasay. Kabilang sa paparangalan na Lakay at Diyosa, si dating former First Lady Imelda Romualdez Marcos na sasamahan naman ni Senator Amy Marcos. Isa pang pangalawa ay si Jessica Soho, ang host, broadcast journalist ng GMA7, Ricky Lee, National Artist and 2024 Metro Manila Film Festival Best Screenplay winner, Dennis Trillo, Michelle D, Jose Marichan, Chris Chu at Kenneth Cobonpue, ang world-renowned industrial designer naman and furniture creator. Ang recognition na Lakay at Diyosa ay bunga ng kanilang outstanding contributions sa Philippine society. At isasagawa naman na mamaya ang special award ceremony alas 7 sa isang restaurant sa Macapagal Boulevard sa lungsod ng Pasay. Kasabay sa restaurant sa Macapagal Boulevard? Sa Dampa? Yan lang, malapit lang doon, Lakay. Kaya kasabay na rin na Lakay ng Chinese New Year dinner. Parang sa East Ocean Chinese restaurant yan, ha? Ayan. Oo, mamahalin yan. Sa yan, Lakay, babanggitin ko na, yung Golden Bay, Lakay. Golden Bay. Malapit lang yan doon, Lakay, sa Macapagal Boulevard sa Pasay. RH27, Noche Kakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Muchas gracias, buenas tardes. At congratulations sa mga awardees sa pauna ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Samantala, nagsagawa ng courtesy visit kay Armed Forces of the Philippines Sub-Staff General Romeo Browner Jr., ang commander ng United States Pacific Air Force na si General Kevin Snyder. Talaga, ha? Winelcome ni General Browner si General Snyder sa Campo Aguinaldo kung saan tinalakay naman ito ang pagpapalawig pa sa joint military exercises ng Pilipinas at Amerika. Di ba apektado kay Trump ito? Ha? Ayan, ayon kay Colonel Xerxes Trinidad,
chief ng AFP Public Affairs Office. Kasama sa mga ikinukonsidera ay ang paglahok ng US Pacific sa multi-domain training ng balikatan exercises. Sa hiwalay na pulong nakita sa pulong balitaan sa AFP headquarters, sinabi ni Colonel Francel Padilla na ikinakasa ang mas malaking bilateral drills sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Aba, gagamitin na ba yung Typhoon missile? Ilan umano sa mga dating bansang observer lamang ay o ilan umanong mga bansa ang gusto maging observer at gusto ring sumama sa sinasabing direktang aksyon ng balikatan military exercises. Samantala, gumulong na ang negosasyon ng Pilipinas at New Zealand para sa Status of Visiting Forces Agreement. Layo nitong paigtingin ang military partnership sa pagitan ng dalawang bansa, kasama na ang pagsasagawa ng military exercises sa teritoryo ng isa't isa. Sinimula na pag-uusap dito sa bansa sa pangunguna ni DND Yusek Pablo Lorenzo at ilang opisyal mula Justice at Foreign Affairs Department. Pinamunuan naman ni Ambassador Catherine McIntosh ang delegado ng New Zealand na nagpadala rin ng kanilang counterpart via virtual. Ayon sa DND, tulay ito para maisulong ang naunang kasunduan ng Armed Forces of the Philippines at New Zealand noong 2017. Nito lamang ding nakaraang taon, nag-commit sina Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister Christopher Lacson para sa nabanggit na kooperasyon noong bumisita ang huli sa Maynila. Oras sa ganap na alas 4:46, mamahagi naman ng 150,000 metric tons ng bigas ang National Food Authority sakaling magdeklara ng National Food Security Emergency. Ba, maraming bigas ang NFA, baka panis na ang mga yan. Ha? Ayon sa Department of Agriculture, nagpaplano na ang NFA na magpalabas ng 3,050,000 kilograms na sako ng bigas sa loob ng 6 na buwan. Nakatakda na ring bumili ng palay sa halagang 23 pesos kada kilo sa mga susunod na buwan. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, ito pala ang NFA Administrator ngayon. Meron pala administrator. Hindi ba ramdam lakay? Hindi ramdam eh. Ayan, ngayon ko lang narinig ang pangalan nito. Ha? Ang pagpapalabas ng bigas sa ganitong paraan ay makatulong daw sa mataas na presyo ng bigas at sa paghahanda ng mga warehouses ng NFA para sa pagbili ng palay. Dapat suportahan yung National Irrigation Administration. Nagbebenta ng bigas na bagong ani, 29 pesos kada kilo. Sa ilalim ng mandato na atasan ang National Food Authority na magkaroon ng 15-day rice buffer stock na kukunin sa mga lokal na mga magsasaka. Inawi naman ng Department of Agriculture ang pangamba na magkaproblema sa supply ng sibuyas sa bansa. Ayon kay DA spokesman Arnel de Mesa, parating na ang panibagong batch ng supply para matugunan ang demand sa unang quarter ng taon. Sinabi ng opisyal na bukod sa stock ng sibuyas sa cold storage facilities, nag-umpisa na ang anihan sa ilang probinsya. Batay sa datos ng Bureau of Plant Industry, nasa 8,500 metric tons ng pulang sibuyas ang nakalagak sa mga cold storage facility. Ang nabanggit na reserba ay bukod pa sa stock ng 1,628 metriko tonelada ng dilaw na sibuyas. Ano yung masarap na sibuyas? Yung dilaw o yung pula o yung puti? Puti. Yung puti. Lalo pag sa corned beef. Ganun ba? Kaya sa mga beef steak. Ganun ba yan? Ginutom ako sa corned beef mo. Samantala, nag-abiso naman ang Department of Health, Cordillera Administrative Region sa publiko na iwasan muna ang pagtitipon at mga festivals kung masama ang pakiramdam para hindi na makahawa ng sakit. Malapit na ang Panagbenga Festival. Ba't paano yan? Ha? Ayon ni Mayor Mr. Benji, maghalong ng bagyo ng ganyan. Ayon kay Jeannie Austria ng
DOH CAR, inilabas ng ahensya ang advisory sa kanilang social media pages para hikayatin ang publiko na mag-iingat. Sinabi pa ni OSHA na dapat mag-ingat lalo kung may mga bata, buntis, senior citizens at iba pang immunocompromised individuals o yung mamahina resistensya. Itong nakalipas na linggo ay nakumpirma na ng Department of Health sa CAR ang 2 kaso ng Mpox sa Baguio City. At tumas na rin ng 61 cases ang hand, foot and mouth disease, HFMD hanggang January 18, mas mataas sa 6 na kaso sa parehong panahon noong nakalipas na 2024. Naipamahagi na ng Department of Agriculture ang 32,089 na doses ng AVAC live vaccines mula sa Vietnam para labanan ang African swine fever. Ayon kay DA spokesperson ASEC Arnel de Mesa, patuloy ang pagbabakuna sa mga ASF negative na baboy sa 18 farms sa iba't ibang munisipalidad sa Central Luzon at Calabarzon. Bukod sa mga naipamahagi na, mayroon pang 160,000 na doses ng vaccines na na-deliver sa DA Bureau of Animal Industry. Naon narito, inuulat ng BAI ang pagbaba ng mga ASF-affected barangays sa gitna ng bakunahan at pinaigting na inspeksyon sa mga borders. Samantala, sisimulan na ng Department of Transportation na mag-require ng speed limiting devices sa mga trucks at passenger buses ayon sa Speed Limiter Act of 2016 para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Nakasaad sa nasabing batas ang paglalagay ng device na maglilimita sa maximum speed ng mga trucks at mga passenger bus ng hanggang 90 km per hour lamang. Dun sa Europe, Miss Josa, ha? Ang speed limit doon ng mga tourist bus doon ay 100 kph. Ayan. Kung gusto mong patakboy ng 120, ayan, talagang hindi na aakyat, ha? Hindi na bibilis hanggang 100 kph lang. At pagmumultahin ng 50,000 pesos at maaari makulong ang driver o may-ari ng sasakyan kapag nahuli itong walang speed limiting device. Hindi gawin yan sa LTO, ha? Ayan, Secretary Jimmy Bautista, ha? Assistant Secretary Bigor Mendoza ng LTO, ha? Dapat hindi i-register ang mga bus, mga trucks kung walang speed limiter. Magsasagawa pa ng konsultasyon ang DOTR sa mga stakeholders tungkol sa nasabing device. Tagal ng panukala ito, ha? Ngayon lang ipapatupad. Mabagal. Mabagal, ilang taon na yan. Samantala, inaprobahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukalang batas na naglalayong palawigin ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan mula 3 hanggang 6 na taon. Mananatili sa pwesto ang mga nahalal na barangay at SK officials noong October 30, 2023 hanggang sa susunod na halalan sa Mayo 2029. Nakasaad din sa panukalang batas na ang magkasabay na barangay at SK elections ay gaganapin tuwing 6 na taon sa ikalawang Lunes ng Mayo simula sa 2029. Gayon din, ang panukalang batas ay nagtatakda ng 2 terminong limitasyon para sa mga halal na opisyal ng barangay, ngunit nililimitahan ang mga opisyal ng SK sa 1 termino lamang. Balikan natin alam pang detalye ng ating mga balita. Nako, sino bang nagpasimula ng matinding away sa politika sa Leyte, ha? Si Congressman Richard Gomez o si dating Congressman, dating Justice Ching Veloso? Matindi ang collateral damage din. Yung mga bata-bata nila, sila ang napapatay. At may nangyari palang lindol kanina mahabigan sa Zamboanga del Sur. At sa ating balitang showbiz,
dating girlfriend ni Anthony Jennings, may billboard na sa EDSA. Ba't kandidato ba siya? Secret! Abangan yun mamaya. Alam ko nga may mga billboard lang dyan sa EDSA, mga kandidato ha? Ayan, malaman natin mamaya sa Balitang Showbiz ni Miss Josa Cruzat. Oras 5 minuto bago sumapit ang alas 5. Balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Eto na ha, ang mainit na labanan ng politika sa Leyte. Itinanggi ni dating Court of Appeals Associate Justice at dating congressman, hindi ba siya ang congressman ngayon? Vicente Ching Veloso III na may kinalaman siya sa pagpaslang sa isang konsehal noong 2016 na suporte ni Congressman Richard Gomez. Kaso ito ng sulat na isinumiti ng PNP-CIDG sa Department of Justice kahapon para sampahan ng kaso ng murder si dating Justice Ching Veloso. Ayon sa dating mababatas at dating Justice, kagagawanda ito ng kampo ni Congressman Richard Gomez na makalaban niya ngayong darating na midterm election sa 4th District ng Leyte. Paliwanag ni Veloso maging ang kaanak ni Nunez, sino ba si Nunez, ay kinasuhan ni Gomez at iba pang tauhan ng CIDG dahil sa manoy panunuhol. Magugunita po noong October 2024, sinampahan ng kasong conspiracy for grave coercion, grave threat at iba pang violation sina Gomez at 10 tauhan ng CIDG. Ito'y matapos mo nilang suhulan ng aabot ng 5 milyon ang kapatid ng biktima kapalit ng pagpirma nila ng affidavit na nagtuturo kay former Justice Veloso bilang mastermind sa krimen. Narito ang paliwanag ni dating Justice at dating Congressman Ching Veloso. Yung DYRG niya, nagsasabi na huwag niyong iboto si Ching Veloso kasi makukulong na yan dahil may kaso. Kung DZRH ang nagsabi niyan, sabi nga kalukuhan yan. Pero station niya mismo. The owner of DYRG is Richard Gomez. Kalaban ko. Tinangkan nating kunin ang panig ni Congressman Richard Gomez kanina, pero hindi siya sumagot at nag-text lamang kay Miss Malu Cabral. At ang sagot ng Congressman Goma, Richard Gomez ay tawanan na lang. May with matching emoji ba yan? Wala naman. Samantala, nakakalat na sa dinarayong Devil's Curve sa Marilac Highway sa Rizal ang karagdagang puwersa ng Highway Patrol Group mula sa lalawigan ng Quezon at Laguna. Kasunod ito ng pagkasawi ng isang motovlogger dahil sa isang Superman stunt na nagresulta sa nag-viral na road crash. Bukod sa pagmando ng trapiko, patuloy rin ang kanilang checkpoint para sa mga posibleng may violation gaya ng walang helmet o kaukulang lisensya. Nagtayo na rin ang Rizal Provincial Police Office ng outpost sa Killer Curve at nilagyan na rin ito ng force multiplier mula sa HPG. Ilan na namatay dyan? Marami na, di ba? Pero nito lang nag-viral lakay yung parang nag-Superman stunt. Yun parang nagsimulang umingay. Ayan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Walang labis, walang kulang. Hindi ba yung kinakanta ng tatay mo? Familiar siya tuwing Sunday. Ganun ba yan? Oy, nga pala, yung mga magkakapatid na Sullivan, nadadaanan po yung VB Sullivan dyan sa may EDSA Quezon City, Mahabigan.
Actually, Green Hills na yata ito ha? Abay, may away yung mga magkakapatid, ha? Ayan, at nilusob yung kanilang opisina, ayan, at nako ha? Abay, pinagsusunog ba yung mga dokumento o pinagkukuha? Ayan, hirap din mga mayamang magkakapatid, nag-aaway sa yaman. Pero ang dating girlfriend ni Anthony Jennings, may billboard na sa EDSA. Sino ba yung si Rakal ba yun? Maris Rakal Lakay. Hindi ba Rascal? Marisa Rakal. Akala ko Rascal. Wala palang ESA. Marisa Rakal. So si Marisa Rakal ang may billboard sa EDSA ngayon? Hindi, Lakay. Ang ex-girlfriend ni Anthony Jennings na si Jam Villanueva. Si Marisa Rakal, Lakay, yung ka-love team ni Anthony. Ganun ba yun? Hindi ako familiar sa love triangle dyan alam kong love triangle yung isang mayor sa Metro Manila. Ayan ang hindi ko alam. Alamin natin ang detalye mula kay Miss Josa Cruzata. Miss Josa, take it away. Yan, Lakay, bumulaga nga sa mga netizen ang anunsyo ng isang dental clinic tungkol sa kanilang bagong endorser. Ito ay walang iba kundi si Jamela Villanueva, ang former girlfriend ng actor na si Anthony Jennings. Sila pa yan? Yes, sila yan. Siya yan, si Jam. Si Jam Villanueva. Kala ko Jam Liner. Yan ang shota ngayon ni Jennings. Ex-girlfriend. Ex-girlfriend pala yan. Kasi ang girlfriend niya ngayon si Rakal. Hindi Lakay. Hindi rin. Wala, love team lang sila. Okay. Sige, basa. Sa Facebook post ng naturang dental clinic, ibinahagi nila ang larawan ng billboard ni Jamela sa EDSA. Pinagpiestahan ng netizens ang makabuluhang tagline ng clinic na every smile tells a perfect story na nakalagay mismo sa billboard. Matatanda ang naging kontrobersyal ang hiwalayan nila ng aktor matapos ilantad ni Jam ang screenshots ng intimate conversation ni na Anthony at ng ka-love team na si Maris Rakal. Kapwa humingi naman ng tawad si na Anthony at Maris sa cheating issue nila. Umani naman ng mixed reactions ang pagiging endorser ni Jam ng naturang dental clinic. Mababasa sa comment section ng FB post na may mga natuwa dahil deserve raw ni Jam ang blessing na natanggap niya, habang maiilang negatibong komento na kumwestiyon sa pagpili ng clinic kay Jam. Ayun. At sino ang true love dyan? Awan ko kung sila pa, pero Lakay, meron silang ngayon, si Anthony at si Maris, meron silang show together ngayon. Medyo sweet sila, pero baka for the show lang. Habang kinalaman si Coco Martin dyan. Malayo. Coco Martin. Tsaka si Ivana Alawi. Wala Lakay. Ganun ba? Ayan, alam mo si Romela Cabanela, talagang sinusubaybayan yan ha? Ayan. At sabi ni Dr. Ruel Aguila, ayan, barumbado talaga yung mga nagbumotor dyan sa Marilake. Ayan, madalas nagkakarera ang mga yan. Ayan. O sige, dahil dumadami ang mga namatay, baka magtanda na sila. Devil's Curve. Killer Curve. Ayan, Devil's Curve at saka Killer Curve. Ayan. Siguro lagyan ng puntod. Ayan. Para paalala dun sa mga nagbumotor doon na dyan ang bagsak nyo pagka masyada kayong mayabang na tawag doon, banking ba yun? Ayan. Yung mga stunt nila, Superman stunt. Buti man lang sana kung mga nga ba yung mga magandang motor, ayan, Kawasaki na maganda o kaya Ducati. Ayan. Yan. Kasi mga motor na maliliit na maninipis ang gulong Hindi pang ganong stand. Oo, kaya na-aksidente. Sesemplang talaga sila dyan. At yan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Sa ngalan po ni Ms. Thea Petro Corpuz, ako naman po si Josa Cruzat. Susunod na mga balansyadong balita, Chairman of the Board Henry Uri at Dimol. Ang nagpatikoy. Ayan. Nagpatikoy. Ba't di ko na natikman, ha? Miss Kay, Karen Oyong, ang favorite ng Chinese Embassy. Bye-bye. Ingat. Stay safe sa ating mga kapatid na Chinoy. Happy Chinese New Year. Kong Hei Fa Choi.
Bye-bye. Ang